patuloy na pinag-uusapan sa social media sina Kim Chiu at Paolo Avellino matapos kumalat ang usap-usapang mayroon umano silang malaking revelasyon na maaaring ibabahagi sa mga susunod na buwan. Dahil dito, maraming tagahanga ang naging interesado at naghihintay kung anong nga ba ang posibleng magiging anunsyo ng dalawa. Kasabay nito, muli nabuhay ang iba't ibang chismis na ilang linggo nang umiikot online tungkol sa kalagayan ni Kim Chiu. May ilang netizens ang patuloy na nag-uugnay sa mga naunang espekulasyon tungkol sa aktres, habang ang iba naman ay umaasang ang sinasabing big revelation ay makakapagbigay ng malinaw na kasugutan sa mga usap-usapang ito. May ilan ding tagahanga ang nananatiling hopeful na anuman ang maging anunsyo ni Kim at Paolo ay positibong balita, maging ito man ay tungkol sa isang bagong proyekto, career, milestone o iba pang magandang pangyayari. Kasalukuyan wala pang inilalabas na opisyal na pahayag sina Kim Chiu at Paolo Avellino o ang kanilang mga kinatawan tungkol sa sinasabing malalaking revelasyon. Habang patuloy ang paghihintay ng kanilang mga taga-suporta, umaasa ang marami na anumang balitang ibabahagi ni Kim at Paolo sa mga darating na buwan ay magbibigay linaw sa mga isyong umiikot at magdadala ng magandang balita sa kanilang mga tagahanga. At sa kabilang banda, usap-usapan ngayon sa social media ang posibilidad na si Paolo Avellino ang magsisilbing producer at direktor ng bagong pelikula nila, Kim Chiu. Maaaring tagahanga ang nasabik sa naturang usapin dahil sa itong malaking hakbang kung sakaling magiging totoo. Bukod sa pagiging pangunahing aktor ay siya rin ang mangunguna sa buong produksyon ng proyekto. Ayon sa ilang netizens, sila handa na umunong sumubok si Paolo sa mas malaking responsibilidad sa likod ng kamera. Kilala siya sa pagiging mapili sa mga proyektong tinatanggap at sa kanyang dedikasyon sa bawat karakter. Kaya marami ang naninilaw kaya niyang pamunuan ang isang pelikula kung bibigyan ng pagkakataon. Samantala, lalo lamang na-excite ang mga tagahanga ng Kim Pao sa posibilidad na muli nilang mapapanood ang tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa big screen. Naniniwala ang marami na mas lalo pang lalalim ang kanilang chemistry kung magiging malaki rin ang partisipasyon ni Paolo sa pagbuo ng proyekto. Naglabas din ng iba't ibang komento sa social media. May mga nagsasabing magandang pagkakataon ito upang maipakita ni Paolo ang kanyang husay, hindi lamang bilang aktor kundi bilang isang filmmaker. Gayunpaman, may ilan ding nagpayo na hintayin muna ang opisyal na pahayag bago paniwalaan ang mga kumakalat na impormasyon. Sa kabila ng mga usap-usapan, wala pang opisyal na anunsyo mula kina Kim Chiu, Paolo Avellino o sa kanilang production outfit na nagpapatunay na si Paolo ang producer at direktor ng naturang pelikula. Dahil dito, nananatiling haka-haka lamang ang naturang balita sa ngayon. At sa kabilang banda, Kim Chiu and Paolo Avellino attended a baptism ceremony. Who is the baby? Is there a special reason behind this encounter? Or is it just a coincidence? And why did they attend the ceremony together? You won't believe what's revealed. Muling naging usap-usapan sa social media sina Kim Chiu at Paolo Avellino matapos silang mamataang magkasamang dumalo sa isang espesyal na binyag. Agad na naging viral ang mga larawan at video ng dalawa, dahilan upang muling kilikin ang kanilang mga tagahanga at umani ng libo-libong reaksyon. Magkasamang nagsilbing ninang at ninong naging bahagi sina Kim Chiu at Paolo Avellino ng binyag ni Baby Tubi, anak ng isa sa kanilang malapit na kaibigan mula sa kanilang gym circle. Sa nasabing okasyon, parehong nagsilbi bilang ninang at ninong ang dalawa na ikinatuwa ng kanilang mga kaibigan at ng mga dumalong bisita. Bagamat pribadong pagtitipon ang naturang okasyon, mabilis na kumalat sa social media ang ilang larawan at video na nagpapakitang magkasama ang dalawang artista sa buong selebrasyon. Kim Pao fans hindi napigilan ang kilig. Hindi nagtagal ay naging laman ng iba't ibang social media platforms ang mga kuha ni Kim at Paolo. Maraming fans ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan at nagsabi nakakatuwang makita ang dalawa na magkasamang dumalo sa isang mahalagang okasyon. Mailan ding netizens na nagbiro at nagpahayag ng kanilang suporta sa tambalan, habang ang iba naman ay nagsasabing natutuwa silang makita na nanatiling maganda ang samahan ng dalawang artista sa kabila ng kanilang abalang mga schedule. Patuloy ang tagumpay ng kanilang mga karera kasabay ng pag-usbong ng usapan tungkol sa kanilang pagdalo sa binyag. Patuloy din sinusubaybayan ng fan ang kanilang mga proyekto at international recognition. Masaya ring ibinahagi ng kanilang supporters ang mga nominasyon at parangal na natatanggap ng dalawa, dahilan upang lalo pang maging aktibo ang kanilang fandom sa pagbibigay ng suporta sa iba't ibang award-giving bodies at online voting activities. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko sa ngayon
nananatiling pribado ang personal na ugnayan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Gayunpaman, ang kanilang muling pagsasama sa iisang espesyal na okasyon ay muling nagbigay ng saya sa kanilang mga tagahanga na patuloy na nakakaabang sa kanilang mga susunod na proyekto at pampublikong palabas. At sa kabilang balita, Kim Chiu speaks out about the drama of It's Showtime. I wasn't the. Kim Chiu has finally spoken her candid statement amidst the crisis surrounding It's Showtime. I wasn't there. Why did Kim Chiu choose this particular moment to speak? And what does that statement mean? The revelations will surprise you. Muling naging sentro ng usapan sa telebisyon at social media ang issue time matapos ang patuloy na pagtatalakay ng MTRCB sa controversial na episode na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Habang marami ang naghihintay sa magiging resulta ng isinasagawang proseso, isang tanong ang paulit-ulit na ibinabato ng mga netizens. Ano ang masasabi ni Kim Chiu tungkol sa isyong kinakaharap ng kanilang programa? Kim Chiu diretsang nilinaw ang kanyang panig sa unang pagkakataon matapos umugong ang kontrobersya. Diretsang tinanong ni Kim Chiu si Vice Ganda tungkol sa isyu. Gayunpaman nilinaw ng actress at TV host na wala siyang sapat na impormasyon upang makapagbigay ng opinyon. Ayon kay Kim, wala siya sa studio nang mangyari ang insidenteng naging sentro ng reklamo, kaya hindi niya personal na nasaksihan ang buong pangyayari. Dahil dito, mas pinili niyang huwag magbigay ng haka-haka o komento tungkol sa mga detalyeng hindi niya mismo nakita. Ang naging pahayag niya ay mabilis na kumalat online at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Patuloy ang proseso ng MTRCB, samantalang nagpapatuloy ang legal at administratibong proseso ng MTRCB kaugnay ng reklamo laban sa programa. Nauna nang ipinatawag ng ahensya ang mga kinatawa ng Issue Time upang magpaliwanag sa eksenang umani ng batikos mula sa ilang manunood. Bilang bahagi ng due process, inutusan din ang mga respondent na magsumiti ng mga kinakailangang dokumento bago maglabas ng pinal na pasya ang board. Vice Ganda, naunang humingi ng paumanhin. Bago pa man magsalita si Kim Chiu, naglabas na rin ng pampublikong payag si Vice Ganda kung saan humingi siya ng paumanhin sa mga taong nasapan o na-offend sa naturang episode. Iginiit ng host na wala silang atensyong makapanakit at nangangakong magiging mas maingat buong programa sa mga susunod na live episode. Habang patuloy ang paghihintay ng kanilang mga taga-suporta, umaasa ang marami na anumang balitang ibabahagi ni Kim at Paulo sa mga darating na buwan ay magbibigay linaw sa mga isyong umiikot at magdadala ng magandang balita sa kanilang mga tagahanga. Kaya marami ang naninilawang kaya niyang pamunuan ang isang pelikula kung bibigyan ng pagkakataon. Samantala, lalo lamang na-excite ang mga tagahanga ng Kim Pao sa posibilidad na muli nilang mapapanood ang tambalan